Hey guys, good morning. Coffee tayo. Init. Okay. Usap tayo ulit. Pintuan lang tayo. Yan na nga. Guys, tanong lang. Ano ba mas maganda? Inaako ko rin TV yan. Okay. Ano ba mas maganda? Maging full-time employee o yung sabi na empleyado ka? Or full-time na freelancer o business, di ba? Ano mas maganda sa dalawa sa tingin niyo? Kasi yung laging tanong lagi din eh. Sa akin guys, depende yan eh. Kasi may advantages tsaka disadvantages pareho. Okay? Ano nga ba, pagka full-time employee ka guys, siguro ang masasabi kong advantage niya is yung sahod, di ba? Parang every month or every 15th of the month, meron kang inaantay na income, sahod, salary. Okay? While sa freelancing naman, ikaw ang kakayod. Ikaw ang kakayod kung magkano kikitain mo. Ikaw, walang boss, sarili mo ang boss. Parang you work for your own company. Parang ganun yun. So, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Okay? Yan ang difference niya. Ngayon, pag full-time employee ka, syempre, may deadlines ka, may time frame ka, may boss ka, kailangan mo mag-travel from one point to another, di ba? So, yun naman ang sigurong disadvantage. Tapos, syempre, yung sahod mo, tumataas ang, di ba? Ngayon, yung sahod, kasi normally ng mga employee, yun ang nireklamo yung sahod nila, hindi tumataas, di ba? Ang bilis tumaas ng ano natin sa ekonomiya natin. Kaso, yung sahod, nai-stop. Okay, hindi ka makasabay, kumbaga. Plus, mga minus pa, syempre. Mga minus, yung mga tax, lahat, SSS, lahat, etc. Which is sa freelancing, pwede mo rin kunin yun as voluntary. Yun lang, sa freelancer, or sabihin natin sa businessman, or sa gusto magnegosyo, wala kang fix na kikitain kasi. Diskarte mo kung magkano kikitain mo or magkano tinatarget mo sa isang buwan or sa isang linggo, sa isang araw. Diskarte mo lahat yun. Okay? So kung tamad ka, either way naman, kung tamad ka, wala kang pupunta kahit maging empleyado ka kung tamad ka eh. Okay? Pero kung masipag ka as freelancer, mabilis ang ROI o return of investment mo. Basta masipag ka lang. Okay? Yan ang advantage ng freelancer. Tapos wala kang boss. Wala kang deadline. Anytime pwede kang matulog, pwede kang umuwi, pwede kang magpahinga. Okay? Wala kang siguro sa oras, sa time management, yung pag-usapan natin siguro sa next episode. Yun lang ang kailangan. Pag freelancer ka, kailangan yung time management mo. Kasi pag empleyado ka, okay, stack up ka na rin eh. Sa routine na yun eh. Parang gigising ka ng 4 o'clock, magbe-breakfast ka, 5 o'clock, aalis ka, sasakay, papasok ka ng opisina, ang natin ng office mo is 8 o'clock to 5 o'clock, then uuwi ka. Routine. Okay, routine. Yun ang empleyado.
Actually, you don't have to manage your time kasi nakafix na yung oras mo eh. Mag-a-alarm ka ng 4, alis kang 5, dadating ka sa trabaho ng 8, uuwi ka ng 5 o'clock. Paulit-ulit yun. Yun ang tingin ko na disadvantage ng pagiging empleyado. Okay? While sa pagiging freelancer, hawak mo lahat ng oras mo. Okay? Ikaw ang didiskarte kung magkano kikitain mo. Hindi ka nakafix sa halimbawa, magkano ba rate ngayon sa pagiging empleyado? 600, 625 per day. Yung basic siguro, no? Sa iba, hindi ko alam. Doon sa pagiging freelancer kasi, depende sa'yo. Depende sa skills mo, sa skill set mo, kung anong kailangan mo, kung anong gagawin mo, no, for that day para kumita. Yun ang freelancer eh. So kung tamad ka, wala kang kikitain. Samantalang sa empleyado naman, kahit siguro tatamad-tamad ka, at least may fixed salary ka na aantayin na every 15th and end of the month meron kang dadating na income. Which is yun lang. Kasi minus pa nga yung mga taxes, etc. Minus yung, syempre kakain ka, mamamasahe ka ng bus, sasakay ka tricycle, di ba? Lahat yun, kung may bisyo ka pa, may sigarilyo ka pa, minus lahat yung sasahod mo. Okay, yun ang disadvantage at advantage ng freelancer. Ngayon, pagiging freelancer rin, time management ang kailangan. So, pag-usapan natin sa susunod dyan. Ngayon, saan ka ba na, sa tingin mo, sa sarili mo, saan ka uubra? Sa freelancer or sa pagiging full-time empleyado? Ako guys, dati full-time employee din ako sa ibang bansa. Okay? Nagtrabaho ko doon as computer programmer, system engineer, system support, at system admin, network engineer, hanggang sa naging IT supervisor ako. For 12 years, yung expand na yung 12 years. Okay, ngayon, mas pinili ko na yung freelancing. Okay, kasi hawak ko yung oras ko, wala akong deadline. Actually, masakit sa ulo eh. Malaki sahod mo pero masakit sa ulo. So, mas pinili ko ngayon yung freelancing, magnegosyo na lang kahit maliit na negosyo. At least, pag may time ako, magpapahinga ako. Okay? Wala akong hinahabol na deadlines. Wala akong boss. Okay? Mahirap kasi may boss na totoo lang. Kami, sabi nga nila, be your own boss nga, di ba? Parang be your own boss. Parang mas maganda boss mo yung sarili mo, trabaho mo yung sarili mo. Nasa sayo kung magkano kikitain mo sa isang araw. Depende talaga. Depende sa sipag mo, sa skill set mo. Ngayon, pag-usapan natin yan sa susunod. Yung mga skill set na kailangan mo. Time management. Kaya ngayon, comment mo sa kung ano mas maganda ba. At kung may nakikita pa kayong mga advantages o disadvantages ng pagiging freelance at pagiging full-time employee. Kasi sa akin yun na nakikita ko. Mas okay ako as freelancing. As freelancer ako, okay ako kasi magdadrive ako tricycle, uuwi ako, papahinga ako, gagawa ko ng ibang activity like magdi-deliver ako ng soft drinks or gagawa ng cellphone, computer, etc. Tapos babalik na naman ako sa biyahe. So, mas okay ako sa ganun, nakakapagpahinga ko. Ayoko na nung masyadong ginagrind yung utak ko. Okay, paki-comment down below kung ano pa yung mga nakikita nyong advantage at disadvantage ng pagiging full-time employee at freelancer. Okay, hanggang sa susunod na video. Okay, cheers!